Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pag-patch ng external reverb DSP sa inyong mixer para sa mas immersive at kahangahangang tunog. Hahakbang tayo sa proseso ng pagkonekta ng mga kable at pag-aayos ng mga settings para ma-experience ang mas dynamic at lifelike na tunog sa inyong mga produksyon. Kaya naman, samahan ninyo ako sa simpleng tutorial na ito tungkol sa mga pag-patch ng external reverb processor sa inyong mixer. Isang hakbang para sa mas mahusay at makahulugang tunog. Tara na't simulan ang pagpapahusay ng inyong audio setup. Ihanda ang mga gamit na kakailanganin. External reverb unit, mixer, cable. I-plug ang 1/4 inch o PL sa effects send or output at i-plug naman ang kabilang dulo sa input ng reverb unit. Ngayon, i-plug ang 1/4 inch palabas o sa output left ng reverb unit. Ikabit ang dulo nito sa return left ng mixer. Ganun din sa right output ng reverb unit, maglagay ng 1/4 inch o PL papuntang right return channel ng mixer. Magkabit ng mic gamit ang XLR cable. Magsuksok ng 1/4 inch o RCA cable galing sa main out ng mixer papuntang amp o powered speaker. Para sa video na ito, gumamit ako ng audio interface at sinisimulate nito ang power amp na nagdadrive ng mga malalaking speakers at mga line array. Ang isa pang purpose nito ay ma-record ang audio na inyong maririnig sa video. Pumili ng klase ng reverb sa preset ng unit. Pwedeng ma-edit ang mga parameters ng reverb unit, pero ito ay tatalakayin sa mga susunod na video. I-set ang level ng mixer at simulan ang pag-test. Ang unang maririnig ay dry signal, walang halong reverb o anumang effects. Check, hey, hey. 1, 2, check. 1, 2, hey, hey. Ngayon naman ay ang wet signal na gamit ang external reverb at ito ay nakadirect sa effects return channel ng mixer. Hey, hey, check. 1, 2, check. Hey, check. 1, 2, check. 1, 2, hey, hey. At ang pangatlong option sa pag-patch ng external reverb unit ay ang pag-patch nito direkta sa channel input ng mixer. Sa video na ito, ginamit natin ang channel 5 and 6. Sa aking opinion, ang pangatlong option ay mas kontrolado mo ang pag-balance ng dry signal at ng signal na may reverb. May EQ mo pa ito at madaling maiwasan ng feedback, lalo na pag sinend mo ang reverb sa monitor. Hey, hey, check. 1, 2, check. Hey, check. 1, 2, 1, 2, check. 1, 2, hey, hey. Maraming salamat at sana ay may napulot kayong aral at impormasyon na makakatulong sa inyo sa larangan ng sound. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga darating na tutorial at mga updates. Hanggang sa muli, maraming salamat.